Sinta TV. Huling alaala ni Jenny sa kanyang buhay ay isang magulong eksena ng kumikislap na mga ilaw at mga mukhang puno ng pag-aalala. Nakahiga siya sa malamig na gurney ng ospital, hawak-hawak ang kanyang tiyan habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Ang pananaksak ay biglaan, isang brutal na katapusan sa isang ordinaryong araw. Pauwi na siya galing trabaho nang siya'y inatake ng kriminal, at ngayon, narito siya, nasa bingit ng buhay at kamatayan. Ang mga tunog ng ospital ay unti-unting nawawala, napalitan ng isang kakaibang katahimikan habang nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala. Bumukas ang mga mata ni Jenny, inaasahang makikita ang maliwanag na liwanag ng kabilang buhay, ngunit sa halip ay nakita niya ang kanyang sarili pa rin sa ospital. Ngunit ngayon, tila iba na ang lahat. Ang mga kulay ay tila kupas, at may malamig na hangin na pumapaligid. Tumingin siya pababa at napagtanto niyang siya'y lumulutang sa ibabaw ng kanyang sariling katawan, malamig at walang buhay sa gurney. Sumiklab ang takot sa kanya, ngunit nang sinubukan niyang sumigaw, walang tunog na lumabas. Habang ang mga araw ay naging linggo, palakad-lakad si Jenny sa mga pasilyo ng ospital, di nakikita at di naririnig. Ang pagka-realize na isa na siyang multo ay tumama ng malakas, ngunit mas nakakapag-alala ay ang pakiramdam ng hindi natapos na gawain na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Pinapanood niya ang mga buhay ng iba, mga doktor at nurse na nagmamadali, mga pasyente na dumarating at umaalis, at nararamdaman niyang siya'y nag-iisa. Siya'y hindi nakikita, isang tahimik na saksi sa mundong di na niya pwedeng maging bahagi. Ang ospital ay naging kanyang kulungan, at hindi siya makaalis. Siya'y nakatali sa lugar kung saan siya namatay, ang kanyang kaluluwa ay hindi mapalagay at pinahihirapan. Ang mga gabi ang pinakamasaklap, puno ng iyak ng mga may sakit at malapit ng mamatay, ang kanilang pagdurusa ay kumakalat sa mga pasilyo. Nararamdaman ni Jenny ang matinding kalungkutan para sa kanila, ngunit nararamdaman din niya ang isang pagkakaugnay. Silang lahat ay parang nakakulong, nahuli sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa madilim na mga pasilyo, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo mag-isa sa waiting room, umiiyak. Naramdaman ni Jenny ang pag-aalala at lumapit siya. Ang batang babae ay pabulong na nagsasalita sa kanyang sarili, halos hindi marinig ang boses. Yumuko si Jenny, ang kanyang kaluluwang lumulusot sa silya habang nakikinig siya. Magiging maayos si Mama, bulong ng batang babae. Kailangan niyang maging maayos. Naramdaman ni Jenny ang pagnanais na makatulong. Wala siyang paraan para magbigay ng aliw sa bata, ngunit pinangarap niyang magawa niya ito. Habang nagtagal siya sa tabi ng bata, isang nurse ang lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng batang babae, pinangunahan siya palayo. Sumunod si Jenny, pinilit ng isang pakiramdam ng layunin na hindi niya naramdaman mula nang siya'y namatay. Pumasok sila sa isang dimlilit na silid kung saan ang ina ng batang babae ay nakahiga sa isang kama, nakakabit sa mga makina na bumabati ng tuloy-tuloy. Ang tanawin ng marupok na babae ay nagbalik ng mga alaala ni Jenny sa kanyang sariling ina, matagal nang namatay. Pinanood niya ang batang babae na naupo sa tabi ng kanyang ina, hawak ang kamay nito at bumulong ng mga salita ng pag-aaliw. Naramdaman ni Jenny ang isang kakaibang enerhiya na bumubuo sa loob niya, isang pagnanais na makatulong. Nakatuon siya sa mukha ng babae, pinakikiusapan siyang magising, na tumugon sa boses ng kanyang anak. Sa isang sandali, walang nangyari, ngunit pagkatapos ay dumilat ang mga mata ng babae. Napasinghap ang batang babae sa tuwa, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Naramdaman ni Jenny ang isang bagzo ng kasiyahan. May nagawa siya, may nagbago. Isang maliit na tagumpay, ngunit nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Baka may paraan siyang makaalis, maiwan ang lugar na ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, natanto niyang ang kanyang layunin ay hindi lamang para makatulong sa iba, kundi para harapin ang mga pangyayari sa kanyang sariling kamatayan. Nagsimula siyang magpakita sa lugar ng ospital kung saan dinadala ang mga emergency cases, umaasa na makahanap ng pahiwatig tungkol sa lalaking pumatay sa kanya. Nakakita siya ng maraming mukha, ilang pamilyar mula sa gabing iyon, ngunit wala sa kanila ang nagtataglay ng imahe ng kanyang attacker.
Lumago ang pagkabigo at galit sa loob niya, pinapapoy ang kanyang hindi mapalagay na kaluluwa. Isang gabi, habang palutang-lutang siya sa narinig niya ang isang pag-uusap na nagpatigas ng kanyang dugo. Dalawang pulis ang nag-uusap tungkol sa isang kamakailang aresto, isang lalaki na nahuli pagkatapos ng sunod-sunod na mararahas na pag-atake. Mahigpit na nakinig si Jenny habang inilarawan nila ang suspect, isang matangkad, payat na lalaki na may peklat sa pisngi. Ang kanyang attacker, isang halo ng takot at galit ang sumiklab sa kanya. Ito ang lalaking kumuha ng kanyang buhay, iniwang nag-iisa siyang mamatay. Hindi niya maaaring hayaang makawala ito. Ngunit ano ang magagawa niya? Isa lamang siyang multo, walang kapangyarihan at hindi nakikita. Habang pinaglabanan niya ang kanyang mga iniisip, natanto niya na ang sagot ay hindi paghihiganti, kundi hustisya. Sinimulan niyang sundan ang mga pulis, umaasang makahanap ng paraan para makipag-usap sa kanila. Isang mahirap na gawain ito, at may mga pagkakataong gusto na niyang sumuko, ngunit nagpatuloy siya. Nag-practice siya ng paggalaw ng mga bagay, paglikha ng mga maliit na kaguluhan, kahit ano para makuha ang kanilang atensyon. Sa wakas, isang gabi, nagawa niyang matamba ang isang bundle ng mga papel sa mesa ng isang pulis. Ang pulis, nagulat, ay tumingin sa paligid ng walang lamang silid. Nakatuon si Jenny sa mga papel, pinakikiusapan silang magbukas sa isang partikular na pahina. Pinanood ng pulis na may gulat habang ang mga papel ay gumalaw at isang mugshot ng suspect ang lumitaw. Mahirap ang tsansa, ngunit kailangan subukan ni Jenny. Tinitigan ng pulis ang larawan, pagkatapos ang silid, may pag-unawang unti-unting lumilitaw sa kanyang mukha. Kinuha niya ang telepono at gumawa ng tawag, ang kanyang boses ay nagmamadali. Nakinig si Jenny, ang kanyang puso ay tumitibok sa kasabikan. Nagawa niya ito, nakipagugnay siya. Sa mga sumunod na araw, pinanood ni Jenny habang umuusad ang investigasyon. Ang mga pulis ay nagtipon ng ebidensya, bumuo ng kaso laban sa lalaking pumatay sa kanya. May mga setbacks at frustrations, ngunit nagpatuloy sila, pinapaandar ng kanilang pakiramdam ng hustisya. Naramdaman ni Jenny ang isang sense of closure na nagsisimulang mabuo. Isang paggan na hindi niya naramdaman mula nang siya'y namatay. Ang trial ay isang nakakapagod na karanasan. Umupo si Jenny sa courtroom, hindi nakikita ng lahat, ngunit naroon. Pinanood niya habang inilahad ng prosecutor ang kaso, detalyadong inilalarawan ang mga pag-atake at ang ebidensya laban sa akusado. Sinubukan ng depensa na pasinungalingan ang mga testigo, ngunit ang katotohanan ay hindi may kakaila. Napatunayang nagkasala ang lalaki sa lahat ng paratang. Habang binabasa ang hatol, naramdaman ni Jenny ang pag-aalis ng bigat sa kanya. Naibigay na ang hustisya. Pinanood niya habang ang lalaki ay dinadala palayo sa mga pusos. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Tapos na, maaari na siyang magpatuloy, ngunit habang siya'y naghahanda ng lisanin ng mundong ito, naramdaman niya ang isang paghila, isang koneksyon sa mga buhay. Natanto niyang ang kanyang layunin ay hindi lamang ang maghanap ng hustisya para sa kanyang sarili, kundi ang tumulong sa iba pang nagdurusa, magbigay ng aliw at pag-asa sa mga nangangailangan. Sinimulan ni Jenny na bisitahin ang mga pasyente sa ospital. Ang kanyang presensya ay isang nakakapagbigay ginhawang pampahid sa mga nasasaktan. Binantayan niya sila, ang kanyang kaluluwa ay isang tagapag-alaga sa gabi. Nagsimulang mapansin ng staff ang pagbabago, mga kwento ng mga milagrosong paggaling at hindi maipaliwanag na aliw ang kumalat sa ospital. Lumago ang alamat ng White Lady, isang multong anyo na nagdadala ng kapayapaan sa mga may sakit at namamatay. Ang kaluluwa ni Jenny, minsang hindi mapalagay at pinahihirapan, ay natagpuan ang kanyang layunin. Siya ay hindi na isang bilanggo ng ospital, kundi isang tagapag-alaga, isang ilaw ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon. At sa gayon, nanatili si Jenny, ang kanyang anyong multo ay isang nakakapagbigay ginhawang presensya sa mga pasilyo ng ospital. Natagpuan niya ang kanyang lugar, ang kanyang dahilan ng pag-iral. Siya ay hindi na isang biktima, kundi isang tagapag-alaga, isang White Lady na nagbabantay sa mga buhay na may banayad at mapagmahal na puso.